Isang araw ba ay magigising tayo na wala ng papel na pera? Na lahat ng transaction ay digital na? Na ang wallet natin ay cellphone na lang? At ang tanong, will money disappear in the future? Magandang araw mga kaamiga! Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-controversial at nakakaintrigang tanong ng ating panahon. Sa dulo ng video, malalaman mo kung posible nga bang mawala ang pisikal na pera at kung handa na ba ang Pilipinas at buong mundo sa ganitong pagbabago ang evolusyon ng pera. Bago natin pag-usapan kung mawawala ba ang pera sa hinaharap, unawain muna natin ang kasaysayan nito. Noong sinaunang panahon, wala pang pera. Barter system ang uso. Palitan lang, bigas kapalit ng isda, tela kapalit ng asin. Pero dahil mahirap sukatin ang halaga ng mga produkto, unti-unti tayong nag-shift sa paggamit ng barya at mamahaling metal gaya ng ginto at pilak. Pagkaraan ng ilang siglo, ipinanganak ang papel na pera. Mas magaang, mas madali, sumunod ang mga tseke, credit cards, debit cards, hanggang sa dumating ang digital wallets at cryptocurrencies. Ang tanong, ito na ba ang hudyat ng pagtatapos ng pisikal na pera, ang digital na revolusyon? Ngayon, halos lahat ay kayang gawin online. Pagbabayad ng bills, pagpapadala ng pera, pamimili at kahit investments. Sa Pilipinas, unti-unti nang tinatanggap ng mga tao ang GCash, Maya, Coins.ph at iba pang digital platforms. Sa ibang bansa, mas advanced pa, nasa iPhone o smartwatch na ang buong bank account mo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, target nila na 50% ng lahat ng transactions sa bansa ay magiging digital. At noong 2022 pa lang, umabot na sa halos 42% ang digital transactions. Isipin mo to, sa Sweden, halos wala nang tumatanggap ng cash. Pati simbahan, may QR code na sa donasyon. Ang mga bentahe ng cashless society. Pero bakit nga ba gusto ng ilang gobyerno at bangko na mawala na ang physical money? Una, convenience. Hindi mo na kailangang magdala ng maraming barya o buo. Scan mo lang, bayad ka na. Pangalawa, security. Mas mahirap magnakaw ng digital money kung may tamang proteksyon. Pangatlo, transparency. Kapag lahat ng transactions ay traceable, mas madali para sa gobyerno na labanan ang money laundering at tax evasion. Pang-apat, efficiency. Hindi na kailangang gumastos para sa pag-imprenta ng pera, pag-distribute sa mga ATM at iba pa ang mga kahinaan at pangamba. Pero teka lang, hindi lahat ng bagay ay may magandang kapalit. Una, privacy. Kapag digital na ang lahat, baka alam ng gobyerno ang bawat galaw mo, magkano ang ginastos mo, saan at kailan. Pangalawa, cybersecurity. Paano kung ma-hack ang bangko o mawala ng access ang isang user? Apektado ang buong sistema. Pangatlo, digital divide. Paano naman ang walang cellphone, walang internet, lalo sa mga rural areas ng Pilipinas? Hindi pa lahat ay digitally ready. Pang-apat, overdependence. Kapag nasira ang system, bumagsak ang network o may blackout, wala kang mababayad, wala kang magagamit. Pang-lima, control. Kapag wala ka ng physical money, posibleng mawalan ka rin ng total freedom kung saan mo gustong gamitin ang pera mo. Ang papel ng cryptocurrency. At syempre, hindi pwedeng hindi banggitin ang cryptocurrency. Isa ito sa dahilan kung bakit nabubuhay ang ideya na mawawala ang pera. Bitcoin, Ethereum, Solana, mga digital assets na hindi hawak ng kahit anong gobyerno. Peer-to-peer, borderless, transparent. May mga bansa na pinayagan na ang crypto bilang legal tender, gaya ng El Salvador, pero maraming bansa rin ang nagbabala. Volatile, delikado at hindi regulated. Sa Pilipinas, regulated na ang ilang crypto exchanges pero hindi pa rin tinatanggap ang crypto bilang pambayad sa mga basic goods. Pero baka sa hinaharap, mawawala na nga ba ang pera? Ang sagot, hindi pa. Hindi pa sa ngayon. Ang totoo, ang mundo ay nasa transition phase pa lang. Hybrid, meron pa rin cash, meron na rin digital, at mukhang ganyan muna sa susunod na dekada.
Pero kung tuloy-tuloy ang pag-develop ng tech, internet access at trust ng tao sa digital payments, posible na tuluyang mawala ang papel na pera sa maraming bansa. Pero sa Pilipinas, malamang mas matagal dahil sa access issues, kultura at tiwala ng tao sa sistema. Maaaring abutin pa ng ilang dekada. Anong dapat gawin ng isang ordinaryong Pinoy? Kung ganito ang hinaharap, anong dapat nating gawin bilang simpleng mamamayan? Matuto ng digital tools. Aralin ang paggamit ng GCash, online banking, QR code payments. Protektahan ang sarili online. Gumamit ng strong passwords, huwag basta-basta magbigay ng OTP. Mag-ingat sa mga scam. Tandaan, kung masyadong maganda para maging totoo, scam yan. I-manage ang gastos. Dahil cashless na, baka hindi mo na namamalayan na ubos na pala ang laman ng e-wallet mo. Maging bukas sa pagbabago. Hindi mo kailangang iwan ang cash agad, pero dapat handa kang matuto. Hindi man ngayon, pero ang mundo ay unti-unti nang pumapasok sa cashless na hinaharap. Kaya habang maaga pa, maging handa, maging alerto at maging edukado. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Payong Amiga para sa iba pang edukasyong kapaki-pakinabang.